ang matandang nuno sa gabi. Hi, ako nga pala si Anthony. Baka narinig mo na ako sa kwento ng mga pinsan ko o mga chismis sa silang Cavite. Yung matigas ang ulo? Oo, ako nga yun. At ito ang kwento kung paano ako muntik mamatay nang dahil sa isang punso. Nagsimula to nung pinadala ko ng parents ko sa farm ni Lola Elena sa Silang para magbakasyon habang nasa business trip sila sa Europe. Ang laki ng pineapple farm ni Lola. Sobrang tahimik, purong hangin at amoy damo. Walang signal, walang mall, walang barkada, puro kalabaw. Si Ann, yung yaya ko since bata pa ako, andun din. Si Lola, mahigpit, pero mahal ako. Palagi akong binibigyan ng kung anumang gusto ko. Pero syempre, ako to, easily bored. Isang hapon habang nililibot ko yung gilid ng farm, may napansin akong kakaiba sa sulok ng taniman. May parang maliit na bundok ng putik. Mukha siyang bahay ng langgam pero mas malaki. Parang bastos tignan. Parang uod na tinabunan ng bundok. Yak, ang pangit naman ito, sabi ko. Tapos sinipa ko pa. Ilagyan ko pa ng stick yung butas sa gitna. Tapos ilagyan ng dahon at tawa ko ng tawa. Sabi ko, "O ayan, Nuno, lumabas ka nga dyan kung tunay ka." Pag-uwi ko, nakita ko si Ana nag-aayos ng hapunan. Napansin niyang basa ang sapatos ko. Sabi niya, "Anthony, saan kang galing?" Sagot ko, "Doon sa gilid, may nakita kong pamit na putik, sinira ko." Ha? Biglang tumahimik si Ann. Napabitaw siya ng kutsara at biglang bulong, "Anthony, punso yun." Sinagot ko siya, "Anong punso? Yung libingan ng langgam? Haha." Sumagot si Ana ninerbiyos, "Hindi lang yun. Baka may nuno sa punso. Hindi dapat ginagalaw yun." Kinagabihan, kinausap ni Ann si Lola Elena. Narinig ko habang nagkukulong ako sa kwarto. Sumbong ni Ann, "Lola Elena, kailangan po nating alayan ng itlog, bigas at kandila yung punso. Baka magalit yung nuno." Sumagot lang si Lola Elena, "Ann, wala tayong panahon sa ganyan. Anthony will be fine." Tapos nung madaling araw, nagising ako sa may tumatawang matanda sa labas ng bintana. Pero pagsilip ko, wala. Pero may putik sa ilalim ng bintana ko. Simula noon, may mga nangyari na. Minsan, bigla akong nagsusuka, kulay itim. Minsan, para akong nilalagnat, pero malamig ang katawan ko. May mga boses akong narinig na pabulong. Bakit mo sinira ang bahay ko? Akala ko, Franco lang ni Ann, sinabihan ko siya. Tinakot ko pa siya gamit ang mask at flashlight. Pero kinabukasan, nakita ko si Ann sa likod ng bahay, umiiyak. "Anthony, may dumuno sa bintana ko kagabi. Matandang maliit. May mga pulang mata." Akala ko noon, kwento lang yun. Pero nung araw na yun, hindi ako makakain. Lahat ng kinakain ko, nagiging uod. Kahit tubig, may amoy patay na hayop. Finally, dinala na ako ni Lola sa albularyo. Tinignan ako, tinapik ang likod ko, sinipatan, tapos sabi, Ginambala mo ang matandang nuno. Hindi basta-basta to. Kaya tinanong ko yung albularyo,
Lo, anong kailangan kong gawin? Sumagot lang siya. Humingi ka ng tawad. Mag-alay ka. At huwag kang lalaban. Kung hindi, kukunin niya ang kaluluwa mo. Dinala ako ni Ann sa punso. Doon ako pinaupo. May itlog, bigas, kandila. Tahimik ang lahat. Hangin lang iyong maririnig. Bumulong ako. Pasensya na po. Hindi ko po alam. Biglang tumigil ang hangin. Biglang nagliwanag ang paligid. Naramdaman ko na lang na parang may mainit na kamay sa batok ko. Tapos, wala na. Kinabukasan, normal na ang lahat. Wala na ang pagsusupa, wala na ang boses, nawala na rin yung punso. Pero, nung bumalik ako ng Makati, sa isang gabi, habang natutulog ako, may nakita akong balot ng putik sa gilid ng kama ko. Maliit at may butas sa gitna. Tapos, narinig ko ulit ang boses. Hindi mo pa rin naiintindihan. Akala mo, doon na natapos? Hindi pa. Kasi ang totoo, nagsisimula pa lang ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, simula nung makita ko siya sa salamin, sinubukan kong bumalik sa normal. Bumalik ako sa school, bumarkada, nag-party. Pero kahit anong gawin ko, may mabigat na presensya. Parang lagi may sumusunod. Tuwing papasok ako ng classroom, nakikita ko sa gilid ng mata ko, may nakatayo sa sulok, putik ang paa. Minsan, may amoy lupa na nabubulok. Isang araw, may pasok ako ng gabi para sa theater play. Ako yung isa sa mga crew. Habang nasa backstage ako, may narinig akong pawa. Matanda, malalim, paulit-ulit. Wala namang matanda sa likod ng stage. Nung sinilip ko, may marka ng putik sa sahig. Paalis. Kinabukasan, may isa sa classmate ko ang nakulong sa Elfdan, si RJ. Sabi nila nadulas, pero nakita ko bago siya mahulog, may parang maliit na kamay na humawak sa paanan niya. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakita, pero tuwing nagsisimba ako, umiinit ang batok ko. At habang nagdadasal, may boses na bumubulong sa tenga ko. Bakit ka nagtatago? Isang araw, kinausap ako ng school counselor. Sabi niya, Anthony, mukha kang pagod. Parang wala ka sa sarili mo. Hindi ko masabi. Wala silang maiintindihan. Lahat ng ito dahil lang sa isang sipang ginawa ko sa putik na bundok. Isang gabi, nagising ako. May putik na naman sa sahig. Pero mayon, may marta na rin sa pader. Mga gasgas na parang kuko. Sinubukan kong huwag pansinin. Pero habang papalapit ang exam week, lumalala rin ang mga panaginip ko. Sa isa sa mga panaginip ko, nasa gitna ako ng gubat, may boses na tumatawag. Tulong, Anthony! Tulong! Sinundan ko yung boses. At sa likod ng mga puno, nakita ko si Ann. Nakatali, umiiyak, may putik sa bibig. Pero sa likod niya, may nakatayo. Isang matandang maliit na nilalang. May kuko na sobrang haba at yung mga mata niya parang nagbabaga. Pagising ko, may dugo sa kamay ko. Hindi ko alam kung sa akin yun o sa iba.
Doon na ako nagsimulang usapin si Lola Elena. Sabi ko, Lola, hindi pa tapos yung nangyari sa punso. Tinignan lang niya ako. Tahimik siya, tapos tumapit. Binuksan niya ang isang lumang baul sa ilalim ng altar sa bahay. May lumang journal, may luma ring litrato, at sa likod may nakasulat. Alay ay hindi sapat kung walang tunay na pagsisisi. Sabi ni Lola, at bumulong si Lola, Anak, may kasalanan ng pamilya natin. Hindi lang ikaw ang unang gumambala sa nuno. Matagal na itong nakatali sa pangalan natin. Hindi ko makakalimutan yung gabing yon. Umuulan, malakas ang kulog, pero biglang tumigil ang ulan. Tahimik. Mas tahimik pa kaysa sa dati. At mula sa labas, may kumakatok. Walang tao sa labas, pero may iniwang sulat sa lupa. Basa, luma, pero malinaw ang pagkakasulat. Hindi pa tapos. Ikaw ang kasunod. At mula noon, alam ko na, hindi lang ako ang pinaparusahan. Ako ang susi. Napilitan akong bumalik sa silang. Hindi para humingi ng tawad, kundi para malaman kung ano talaga ang nangyari. May kung anong hindi natapos. Pero pagdating ko sa farm, sarado na ang bahay ni Lola. May malaking tarp sa labas ng bahay at nakalagay, "For sale." Ang taniman, overgrown na. May makadamo hanggang baywang. Wala na rin ang mga dating tauhan. Tahimik, sobrang tahimik. May isang matandang lalaki na nagbabantay sa gate. Hindi ko siya kilala. Anthony, ikaw ba yan? Matagal ka nang hinihintay. Sabi ng matandang lalaki. Paano niyo po ako nakilala? Sumagot siya. Lahat ng makaw sa punso, binabantayan namin. Dinala niya ako sa likod ng lumang bahay. Sa sulok kung saan ko unang nakita yung punso noon. Pero wala na siya sa sulok. Para siyang bukas na sugat sa lupa. Ang lupa, tuyong-tuyo. Sa gitna, may punso ulit. Mas malaki, mas buhay. Umuuso. Kung gusto mong matapos to, kailangan mong pumasok. Sabi ng matanda. Pumasok saan? Tanong ko sa kanya. Tinuro niya ang butas sa gitna ng punso. Mas malaki na siya ngayon. Kaya nang ipaso ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong tumulak sa akin. Takot ba? Guilt? Pero pumasok ako. Una, parang cave. Mabaho, maalinsanan, pero habang lumalalim, nag-iiba ang paligid, ang mamadinding ng lupa, basa, parang humihina. May mga ugat na gumagalaw. May mga mata. Hanggang sa makarating ako sa isang silid. Isang kuweba sa ilalim ng lupa. Sa gitna, may altar. At sa altar, si Ann. Nakaupo, nakangiti. Pero hindi siya yun. Iba ang aura niya. May itim ang mga mata. Walang puti. May kumikislap sa ilalim ng balat niya. Parang mga ugat na buhay. Handa ka na ba? Sabi ni Ann. Nanginginig ako. Ano tong lugar na to, Ann? Nakangiti lang si Ann. At sabing, ito ang tunay na mundo.
ang mundo sa likod ng lupa. Dito, walang kasinungalingan. Biglang may boses mula sa likod ng altar. At lumabas ang matandang nuno. Mas matanda, mas kulubot, may putik sa bibig, at may hawak siyang lumang larawan. Larawan ko. Ikaw ang binhi ng kasalanan. Ikaw ang uugat sa susunod. Nataranta ako. Hindi ko binusto to. Bata pa ako noon. Sumagot ang matandang nuno. Pero hindi ka uminto. Tinawanan mo. Tinakot mo. Pinahaliwala mo. Tumingin ako kay Ann. Ann, tulungan mo ko. Sumagot lang si Ann. Hindi mo na ako matutulungan. Pero may magagawa ka pa. Para sa iba. Binigay niya sa akin ng isang bagay. Isang maliit na puti na lalagyan. Isang paso. At sabay sabing, dalhin mo ito sa susunod. At sabay sabing, dalhin mo ito sa susunod. At huwag mo siyang hayaang maulit ang pagkakamali mo. At biglang lumiwanag ang lahat. Parang sumabog ang hangin. At nagising na lang ako na nasa damuhan sa labas ng farm. Hawak ko pa rin yung lalagyan na paso. Mainit siya. Tumatambol sa palad ko. Hindi ko alam kung nananaginip lang ako o totoo lahat ng ito. Pero simula nung gabing yun, tuloy-tuloy na ang delusyon. Hindi na ako makatulog na mahimbing. May mga tulog sa kisame. May tumutulak sa kama tuwing 3:00 na madaling araw. At yung paso, minsan nawawala. Minsan nasa ilalim ng unan ko. Isang gabi, nakita ko itong gumagalaw mag-isa. Sumubok akong magdasal, pero biglang namatay ang mga kandila. Sumubok akong tumakbo, pero nasa bawat sulok siya ng paniin ko. At sa bawat salamin, may mata. Isa, pulang-pula, sumusunod. Dinala ko yung paso sa simbahan. Pero nung ipapatong ko siya sa altar, pumuto ang mga ilaw. Tumansik ang holy water. Nangitim ang pader. Tumakbo ako palabas. Nakita ko ang isang batang babae sa tapat ng simbahan. May putik sa mga kamay. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Hindi ka makakatakas. Ikaw na ngayon ang tagapasan. Noong gabi rin yon, bumalik ako sa bahay. Nakita ko si Lola Elena. Nakaupo sa dati niyang silya. Nakatingin lang siya sa akin. Umiiyak. Anak, hindi na kita mailalabas si John. Pero pwede mo silang pigilan. Sabi ni Lola Elena. Tinanong ko siya, paano Lola? Ano bang kailangan nila? Sumagot siya, ang katawan mo, ang alaala, ang dugo. Sa likod ng lola ko, may bumukas na pintuan. Walang pinto doon dati. Maitim ang loob. At may mga boses sa loob. Boses ng bata, ng matanda, at ng mga hindi may paliwanag. Umalik ka sa ilalim. Balik, balik, balik. Hindi ko na alam kung ako pa ba ito o kung napanaginipan ko lang lahat ng ito. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi pa ito tapos. Nagdesisyon akong bumalik sa punso.
Bitbit ang paso, isang kandila at dugo. Paglapit ko sa punso, nakita ko na mas lumalaki pa siya ngayon. Mas sumakalimuyak ang amoy na parang bulok na hayop, at sa paligid, mga mata ulit. Hindi ko alam kung hayop ba sila o tao. Pero alam ko, hindi sila galing sa mundo natin. Lumukod ako, dilapag ko yung paso sa lupa, sinindihan ko ang kandila, at nagsalita. Ako na, sapat na. Ako ang alay. Biglang lumamig ang paligid. Umuulan ng abo. At mula sa butas ng punso, umangat ang matandang nuno. Mas malaki, mas muong halimaw. May sungay na dawa sa uga. Ikaw ang huli, pero hindi ikaw ang una. Ang dugo ni Elena, simula pa lang. Sabi ng nuno. Kukunin mo na ako. Huwag mo na silang saktan. Sagot ko sa kanya. Hindi ikaw ang alay. Ikaw ang magiging bagong bantay. Sagot ng nuno sa akin. At bago pa ako makareact, hinawakan niya ang noo ko. Isang malakas na ilaw. Sumabog ang hangin. Nalimpungatan ako sa loob ng punso. At naroon si Ann. Umiiyak. Bakit ka bumalik? Sabi niya. Akala ko, papapalaya kita, Ann. Wala nang palayain, Anthony. Tayo ang lupa. Tayo na ang nakabaon. At doon, nalaman ko, hindi na talaga ako makakabalik. Taon na ang lumipas, iniwan na ng mga tagapagmana ang lupa iyon sa silang. Napabayaan, tinubuan ang ligaw na damo, nyog, at mga punso. Pero nitong huling taon, may investor daw na bumili ng lupa. Plano nilang gawin itong eco-resort. Isang team na mga architects at engineers ang pinadala. Isa sa kanila ay si Alvin, bagong graduate, first project niya bilang junior architect. Wala siyang alam sa kasaysayan ng lupa. Wala rin siyang paniniwala sa mga alamat. Basta, trabaho lang. Habang sinusukat niya ang perimeter ng lupa gamit ang drone, may nakita siyang kaiba sa mga footage. May bulto sa ilalim ng isang puno. Pag-zoom niya, parang may bata, nakatayo, balot sa putik. Tumingin sa kamera at ngumiti. Kinabukasan, wala na ang drone, na walang parang bula. Pero mas kinilabutan siya nang na-review niya ang raw file. Wala sa footage ang bata nakita niya kahapon. That night, camping sila sa site. May isa sa mga trabador na nagsabing may narinig siyang pawa sa gubat. At may amoy daw. Parang basang lupa na may bulok na hayop. Kinabukasan, natagpoong walang malay ang mga foreman. Nakasulat sa dibdib niya gamit ang puti ang salitang, Siya pa rin ang bantay. Si Alvin, sa pakot, nag-imbestiga. Nagpunta siya sa munisipyo. Hinanap ang kasaysayan ng lupa. Nakita niya ang pangalan ng dating may-ari, Elena Gatchalian. At sa likod ng lumang record, may sulat kamay. May bantay ang lupa. Huwag kumbalain.
Sa huling gabi bago ihinto ang proyekto, nanaginip si Alvin. Nasa gitna siya ng kagubatan. Sa paligid niya, punso. Sa bawat punso, may makamatang ulan nakatitig sa kanya. At sa gitna, isang batang lalaki. Balot ang putik. Tahimik. Hindi nagsasalita. Pero lumapit. At bago siya magising, narinig niya ang boses nito. Ikaw na, ngayon. Pagkadising ni Alvin, may putik sa ilalim ng kama niya. At mula noon, gabi-gabi, may bata sa panaginip niya. Hindi nagsasalita, pero tinititigan lang siya habang dahan-dahang umuusbong sa likod ng isang bagong punso. Hanggang sa isang araw, nasa meeting sila ng client, biglang nagsopa si Alvin, itim. At mula sa likod ng leeg niya, may putik na dahan-dahang lumalabas. Wala pa rin nakakalam kung ano nangyari kay Anthony. Pero, may mga nagtatanim sa silang Cavite ang nagsasabi, tuwing gabi, may batang lalaki sa likod ng punso, nakangiti, may mata na pula. At sabi ng mga matatanda, Kapag sinimulan mong gumbalain ang lupa, hindi mo na siya matatakasan. Kasi minsan, ang lupa, hindi mo tinatapakan. Tinitis ka lang niya, padlakaran.